Magandang araw, mga Pilipinas. Maingay. So, nasa tabasan kasi ako. Mas tayo kasi yung kusot. Medyo mahina tayo sa ganyan. Ang tinatabas namin, kukulamber yan. So, 150 piraso na 2x4. Para dun yan sa dasma. So, yan. So, nagtatabas, 4. Dahil wala nga ganong ginagawa ngayon, so yung tao, kung saan yung may trabaho, doon sila. Doon sila nag-umpukan dahil, ayun, hindi kasi ganun kalakas yung hardware ngayon. So kung saan yung may trabaho, doon na rin sila nag-uumpukan muna. Magmamasa ko dito kasi malikabok. Ayan, oh. Medyo mahina kasi yung lungs natin pagdating sa likabok. Kuha mo yung tapos pagdating dun yung bago ka magbayad kasi cash ibabayad mo eh. Tawagan mo ko ha. Tingnan mo muna yung print sheet mismo kung tama yung kapal. Kasi nakalagay dun 6.20. Sa Caloocan pa. So pag andun ka na, yung magpapabend naman din sila, kaya dadalhin pa sa Caloocan yun. Pick up lang kami ba diretso dito? Hindi. Pick up kayo, tapos diretso pa kayo sa Caloocan. Tanungin mo lang siya mamaya, yung kausap natin doon, kung saan doon sa Caloocan. Kasi machine yung magbibindi, yung hydraulic. Pwede. Pick up mo na rin. So, paghatid nila doon kay Kung magpapabend sila sa Caloocan, oo. Iiwan kasi nila yung print sheet eh. So habang pag-iwan ng print sheet, punta sila doon sa pipick upan ng tie rod. So yan ang pinag-uusapan namin dito ay tungkol doon sa pipick upan namin ng stainless. Actually, planta ang pinagkukuhanan namin ng mga materials namin. So dadalhin pa yun doon sa bended. Hydraulic din kasi yung nagbe-bend. So wala kaming hydraulic machine dito para mag-bend ng special fabrication na stainless plain sheet na lagpas ng 0.6 mm. So, pinapagawa namin yun sa fabrication. Yan. Ang lahat ng materials na kailangan ng customer talagang ginagawa namin ng paraan para ma-provide namin sa customer yon. Ganun kami magtrabaho dito. Balik tayo. Maganda na rin kapag nandito ako kasi mabilis yung mga decision namin. Ayan, pag-arara mo yung Metronel. Kasi parang pag nakabisado mo yan, parang kabisado mo na rin yung caliper. Ito kadalasan ginagamit sa baba. Centimeter at saka millimeter. So, ito yung millimeter, nandito yung bakal. Kasi mm yan eh. Millimeter. Tapos pag mga yero naman, ito sa taas yung ginagamit kasi inches. Habang nagtatrabaho yung mga empleyado namin, itinuturo ko rin sa kanila. Yung kanya checker yon. So maganda kasi nakabisado nila yung metro kasi lagi namin ginagamit talaga yung metro dito sa materials din namin. At importante na alam nila yung mga sukat ng mga materials na binibenta namin. So habang nagtatrabaho, tinuturuan ko yan sila. Marami na natutunan yung mga empleyado sa akin. Hindi naman kasi pwedeng pabayaan natin yung empleyado natin na hindi nila gaano kabisado yung trabaho para hindi rin tayo nahihirapan. Gawin lang din ang purpose ko nun. At syempre, para marami rin silang matutunan habang nagtatrabaho sila rito, madadala din nila sa labas yan. Yan, balik tayo. So, lahat ng trabaho nila kailangan produktibo. At may mga materials kami na kailangan ma-sort out ng maayos. Kasi kapag doon pa kami nagkamali, makakadagdag yun doon sa expenses namin. So kaya araw-araw ako nandito. Hindi muna kami mag-i-stock ng marami ngayon dahil mahina.
Pero hindi naman tiyatamaan kami pero talagang hindi naman kami nagpapa-apekto doon. Wala tayong magawa kailangan natin lumaban, kailangan natin maging resistant. Sa lahat ng negosyante, wala tayong ibang option kundi lumaban, hindi option na huminto ngayon. Kawawa yung mga tao na mawalan ng trabaho. Sa hirap na ekonomiya, tapos mawalan pa sila ng trabaho, kawawa naman. Lalong babagsak ang Pilipinas. Magandang araw, Bayang Pilipinas.